Subalit pag na-acknowledge na po natin ng ating Panginoon ay ang ating Panginoon at tagapagligtas, siya na po ang ating ilaw. No? Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katakatakutan? So kaya pagkay nandiyan na po tayo sa ating Panginoon, mga kaibigan. So dahil siyang ilaw, ibig sabihin i-guide po tayo. No? Na hindi tayo mapapunta sa kadiliman kasi napakahirap pag sa kadiliman tayo. So pag doon tayo sa ating Panginoon, so wala nang stress kasi alam natin na siyang ilaw. No? So ang stress ay mawawala na, ang pangamba, ang fear of the future ay mawawala na dahil siya na ang ating ilaw. No? Aking babasahin sa muli, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan, sino pa ba ang aking katatakutan? No? So ibig sabihin na pag tayo sa liwanag, arang safety po tayo. No? Dahil malayo pa, makikita na natin. Tapos sa pangalawa, si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Pag sinabi natin muog, parang kuwan lang siya, stronghold. O kaya, kuwan siya, kutang tanggulan. No? Yung iba na translation sa Tagalog, sabi ng ibang pastor, ito ay kutang tanggulan. Ibig sabihin na pinakamatibay na tanggulan. No? So, proteksyon natin. No? Kaya tingnan natin sa mga barangay po ngayon, makikita natin na evacuation center. No? So, ibig sabihin yun ang napili upang ang mga tao just in case may emergency, doon pupunta. No? Kaya may nakalagay na way to evacuation center. Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking katatakutan? So, si Yahweh ang muog ng aking buhay. Si Yahweh ang muog ng ating buhay. Siya yung ating stronghold. So, ibig sabihin sa ibang translation, maaring malaking bato. No? Pag doon tayo sa malaking bato, safety tayo. No? So, sa iyong abang lingkod, mga kaibigan, mayroong sa ipinagkaloob na parang mga kaibigan, mayroong malaking bato doon na parang no? Parang siya, no? Parang maliit na bahay. No? So, ibig sabihin na pag maghangin, halimbawa ang hangin ay mula sa south, so doon ka ngayon sa side ng north magtago. Pag mula naman sa west, doon ka ngayon sa east magtago. Babaliktad na pag halimbawa sa east na naman, doon ka sa west magtago. Pag sa south naman, doon ka sa north magtago, no? North side, para may proteksyon ka sa hangin. No? So kaya, no, mga kaibigan, ang ating Panginoon ay ang ating muog, kaya hindi tayo dapat masisindak. No? So, anuhin natin na yung 1. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? No? So, paano tayo masindak kung si Lord ay sa atin? Paano tayo matatakot kung nandyan si Lord sa atin? No? Kasi parang kwan siya, no? So, siya ang ating tinatawag natin na proteksyon. No? So, napakapalad po natin, no? Dahil si Lord ang siyang ating ilaw at siyang ating matibay na buhay. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang buog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? So, kaya makibigan, ano pa po ang ating hinihintay kundi tayo ay magpasakop sa ating Panginoon? Gawin po natin siyang Panginoon at ating tagapagligtas upang siya ay ating magiging ilaw at siyang ating magiging matibay na muog sa ating buhay. Ibig sabihin yan na sa panahon na pagsubok, sa panahon na kung ano pa man naalis tayo doon sa ating comfort zone, nandyan siya upang tayo ay gabayan, upang bigyan niya po tayo ng lakas upang magawa natin ang dapat na gagawin natin para sa kanyang kalwalatian, kapurihan at kalwalatian. So ulitin ko muli mga kaibigan, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasindakan? So dito naman siya sa 2 na tayo, no? Sa verse 2 tayo mga kaibigan. Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y makalaban ko at makaaway nga. Mabubuwal lamang sila at mapapariwara.
So dito mga kaibigan, dahil siya ang ating ilaw. So ibig sabihin na pwede niya po tayong ilayo sa mga masasamang tao. O kaya sa kasamaan, o kaya sa bisyo. No? Sa panahon ni Haring David, ito ay talagang kalaban. No? Pero sa ating panahon ngayon, pwede nating maihambing ito na parang ano siya. No? Kung halimbawa, bisyo. Kasi ang isa sa mga magkasira ng ating buhay ay ang bisyo. So dito kahit anong bisyo pa ang dadaan sa atin, anumang kalaban, no? O bisyo o kung kakulangan o kung ano paman, basta ang mahalaga magtiwala tayo sa ating Panginoon. Pag tayo ay may pagkukulang, ibig sabihin na may kulang yung ating pangailangan, halimbawa sa pera, pagkulang, no? Huwag tayong malungkot. Kasi lahat naman yun ay may solusyon, no? So lahat, no, nagtataka tayo na kung paano natin nalutas ang mapagsubok natin sa ating buhay. Subalit, tandaan natin, ang Panginoon ay the great provider. No? Pag kulang tayo, ipro-provide na. Pag tayo ay natatakot, nandyan siya upang bigyan tayo ng lakas ng loob dahil siya ang ating pag-asa. Kung tayo may sakit, siya naman ang ating Jehovah Rapha. So ibig sabihin niya siya yung tagapagpagaling sa atin.